And usahay, ang ato ang mga damgo na ay mga mubabag. Ang ato mga tingwa sa ato ang kinabuhi na ay mahimong babag. Na ay dili gusto. Amen. Na mga tao o gabito na sa kaaway na mahimo ng dili magpalampuson. But ang awon nato karon kung unsa ang gibuhat ni Joseph. So ang Pit, the sister, una lang mag-isgutan, kung sa maling sister, or sa ating mga translation is ang Pit. Ang Pit, mo ni siya sa unang panahon manggod, wala na sila yung mga drum, wala na sila yung mga butanganan ng tubig. So ang ilang buhaton, mukalot na sila og bangag, o dito nila ibutang ang tubig, o ang talang mga pwede nila matambak ito. Design niya siya para kung muulan, na ay tubig na masalod dito, o ilahang magamit sa unang panahon. So ano nga time, pwede magamit nila sa ilahang mga pang-adlaw-adlaw nga gamit. Murag, I don't know kung na ba yung mga balloon dire. Balloon ka na magkalot ka, o yan ay tubig. No? Sa mo ang gihapon hantod karon sa Zamboanga, nakita ka sa Zamboanga man dun ko, na ang gihapon, ang mga source sa tubig is tabay or balloon gani, o tabay, ano kung sabot mong tabay, sa ikot ang term, ang tabay magkalot ni bangag, o niya ang tubig, mugawas, wala na. So ingani ni siya nga sistema, pero ani sila nga time, wala yung tubod kay disyerto. So makagad sila sa ulan, o kung sa panggaling, dito nila itambak tanan. So kanina time, sobrang ingani yung forma niya. Nakapalibutan sa mga bato, kay disyerto man kay diha masalod ang tubig. O diha nila hagbong si Joseph. So sa panahon ani, kung atong tanawon nato, ang kahadlok ani ni Joseph, wala siya nag-expect ba? Malipayon niya siya nga niadto sa iyang mga igsoon to check kung okay ba sila. Pero wala si Joseph nag-expect nga ang iyang mga igsoon na anaday ginaplano sa iyang nga dautan. O pag-abot niya dito mismo, wala manggaling ningon niya mga igsoon. Uy, naaday ka tol! Musta? Wala. Pag-abot mismo ni Joseph kung sa gibuhat, gihubuan siya o iyahang suot, o niya gitambog siya sa bangag. Sometimes sa ato ang kinabuhi, o saan nato ni ma-relate karon, sa ato ang kinabuhi, excited kayo sa mga butang na muabot. Everything is planned. Planado na ba? Naan kayo mga plano. Ingani akong buhaton, ingani ako, dapat ugma mo na buhaton, so bulan mo ni, dapat pag-idagdag ko ingani, dapat nana ko ingani. May nagaplano ta. Dagdag mga plano natin, mga design sa itong kinabuhi. Nga makahuman, mag-eskwela, makatrabaho ko ani, mamilya na po ko, magpamilya na po ko. Daghan kayo tag mga plano. Pero usahay, ang atong mga plano is gupon sa Ginoo. Amen. I-allow sa Ginoo sometimes ang ato ang mga plano nga dili na tayo. Tungod kay nasayod ko nga ang ato ang plano, lahi ang plano sa Ginoo para kanato. And He knows everything sa ato nga. O dili gina-prepare ta sa Ginoo, gina-prepare ta sa Ginoo para sa umaabot ng mahimutang better. Amen. Sa Israelites, kung naka-remember ka, sa panahon nga naa sila sa Egypt, gipagawa sila ni Moses pato sa Promised Land. According to some scholars, ang Promised Land is pwede lang siya lakon for 40 days. Doon na sa kayo. Dili siya layo. Pero matingala ka, na anong iabot pa sila og 40 years. And sad to say, katong nagikan sa Egypt, wala pa gid sila nakasunod sa Promised Land. And usahay, makapamunta na itong Lord nga ano, imbis na alam ng tali, doon na kayo, pwede na akong kaputo, na akong mga pangandoy, pero nga wala mang yun nabot. And sometimes we question, mamunta na ta sa Ginoo. And I tell you this, wala ka gipasagdan sa Ginoo. Wala ka gibiyaan sa Ginoo. God is preparing you for something greater than. God is preparing you for bigger things. God is preparing you for a better future. Well, dili na plano sa Ginoo sa imo nga ibutang ka sa pinakubos. Dili plano sa
Gimutan niyang prosperous, abundant. And I will tell you this, God is preparing you for a greater things. God is preparing you for a greater harvest. God is preparing you for something better kaysa karon. So kung sa mga pagsulay sa atong kinabuhi, kung muundang ka, di nato makuha ang giandam sa Ginoo para sa ato. Si Joseph, naa na siya dream. Kabalo siya nga grabe ang plano sa Ginoo sa iya. Pero wala siya kabalo kung kanus amabot.